Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Isang nakakagulat na balita ang kumalat sa buong bansa ngayong araw. Ang Speaker ng House of Representatives na si Tambaloslos Romualdez ay nagsalita ukol sa nalalapit na pagdesisyon ng Kongreso na i-dissolve ang kasalukuyang pamahalaan at magtatag ng isang revolutionary government. Sa isang press conference na ginanap kaninang umaga, ibinunyag ni Romualdez na nakapagsunduan ng mga mambabatas na kinakailangan ng magbago ng sistema upang tugunan ang isyu ng bayan. Ayon sa kanya, hindi na sapat ang tradisyonal na pamamaraan ng pamahalaan upang harapin ang kasalukuyang mga hamon. Kailangan natin ng mas radikal na pagbabago. Ayon sa mga insider, ang mungkahi na ito ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga mambabatas. May mga sumusuporta sa akbang na ito dahil naniniwala silang ito ang tamang oras para sa pagbabago. Samantalang may ilan na mag-aalinlangan at takot sa mga posibleng kahihinatnan ng isang revolutionary government. Samantala, ang Pangulong Kuting ay hindi pa nagbigay ng opisyal na pahayag ukol dito. May mga ulat na nagsasabing ang Armed Forces of the Philippines o ang AFP ay nakahandang sumuporta sa anumang mga maging desisyon ng Kongreso. Gayunpaman, may mga alingas-ngas na di umano'y kulang sa aksyon ng Pangulo sa utos ng kasundaluhan at AFP na nagdudulot ng pagdududa sa kanyang kakayanan na pamumunuan ng bansa sa ganitong panahon ng krisis. Habang patuloy ang mainit na talakayan sa Kongreso, hinihintay ng sambayanan kung ano ang magiging kinabukasan ng ating pamahalaan. Ang hakbang na ito ay tiyak na magdudulot ng malaking pagbabago sa politika at ekonomiya ng Pilipinas. Patuloy ang balitang bagong bansa sa pagbibigay ng pinakabagong update ukol sa isyong ito. Magbantay at magdasal, bayan ng Pilipinas, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa mga darating na araw. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Sinabi ko na 90 billion na galing sa PhilHealth na hindi po nagastos ng PhilHealth para sa karagdagang benepisyo ng mga Pilipino para sa medical services at di naman kaya para gamitin para pababain ang premiums ay gagamitin sang-ayon sa DOF para sa more noble causes. Alam niyo ba ang nadiskubre ko? Yung mga more noble causes pala na paggagamitan ng 90 billion galing sa PhilHealth na dapat ay napunta sa dialysis at iba pang mga benepisyo o di naman kaya para mapababa ang premiums natin, gagamitin pala nila sa Maharlika Fund. Alam nyo, hingi ako ng patawad sa inyo ha. Nung didiscuss yung Maharlika Fund, binigyan ko ng benefit of the doubt ang gobyerno. Kasi sabi ko, wala naman sigurong masama kung magkakaroon tayo ng Maharlika Fund kasi ang totoo lang, hindi tayo maka-invest dun sa mga investment instruments sa labas ng bansa. Kasi nga, may batas na lahat ng mga kita natin dito sa Pilipinas, dito lang sa Pilipinas may invest. So ang sabi ko, yung mga stock market sa Amerika at iba pang lugar na talaga namang mas malalakas kaysa sa Pilipinas, hindi tayo nagbebenepisyo. Pero sa totoo lang, gusto ko lang talagang suportahan yung Marcos administration kasi nga kasapi ako ng unit team. Pero sa totoo lang po, mali din talaga yung naging desisyon ng Kongreso na ang initial na kukuhanan ng pondo ng Maharlika Fund ay yung ating mga pensyon sa GSIS, sa SSS at saka yung pondo ng Land Bank at DBP. Bakit mo isusugal ang pera ng mga retirado? Hindi naman sigurado po na talagang kikita yung Maharlika Fund na yan. Bakit mo ilalagay sa alanganin ang inaasahan ng ating mga manggagawa pag sila'y tumanda o di naman kaya nagkasakit? In the same way, bakit yung pera ng Land Bank na nakalaan para sa ating mga magsasaka at yung pera ng DBP na nakalaan para sa mga maliit na mga negosyanteng Pilipino, bakit mo rin isisugal sa isang wealth fund? Samantalang, kaya nga binuo yung pondo na yan para matulungan ng mga magsasaka at saka yung mga maliliit na mga negosyante sa atin. Ano ba talaga makikita natin dyan sa Maharlika Fund na yan? Ang argumento kasi, yung mga mayayamang bansa na mayroong mga langis, yan, nagkakaroon sila ng sovereign fund kasi hindi naman forever ang langis. Mauubos din yan, gaya ng malampayan natin na naubos na. So ang teorya, kapag naubos na ang langis, at least meron silang pondo na palalakihin at hindi mawawalan ng kita yung mga mayayamang bansa. Pero ang totoong
realidad, kapag ikaw ay naman hindi mayaman at wala kang pera na pwedeng isugal, kasi sugal yung Maharlika Fund na yan huwag mong ilagay sa alanganin ang pera ng mga retirees, ang pera ng magsasaka, ang pera ng mga maliit na mga negosyante. So sa totoo lang, mali talaga yung Maharlika Fund. Ngayon, pinasama pa nila lalo. Dahil bukod pa pala sa isusugal nila yung pera ng mga magsasaka, ng mga maliliit na mga entrepreneurs, at yung pera ng mga retirado natin, pati pondo para sa kalusugan, isusugal din. Uulitin ko po akong pangunahing author ng Universal Healthcare. Now, nakasaad po doon na lahat ng pondo ng PhilHealth dapat mapunta yan sa benepisyo ng mga members o di naman kaya para pababain ang premiums. Hindi po yan dapat ibalik sa national coffers dahil hindi po talaga fundraising entity ang PhilHealth. Yan po talaga ay dapat nagbibigay benepisyo dahil lang talagang intention dyan, darating ang punto na malaki na yung pondo at lahat ng sakit at lahat ng gamot ay po pwede nang maibigay ng libre ng Estado. Sa ngayon, kakaunti lang palang talaga yung mga sakit na mayroong mga case rates, no? So meron nga po yan sa dialysis, meron yan sa mga maintenance medicine, pero napakarami pa pong mga sakit na hindi pa po nako-cover. So kung meron silang sobrang 90 billion, dapat ginasta po yan sa karagdagang benepisyo ng mga mahihirap. At sus Mariosep naman, pumunta lang kayo sa kahit anong public hospital, alam ninyo na hindi po mauubusan ng mga nangangailangan ng medical na tulong. O di naman kaya, pababain ang premiums na itong taon na ito ay pinataas pa. Sabi nga ng batas kung merong sobrang pondo, di pababain ang premiums. Ito, sobrang ang pondo, pinataas pa rin ng premiums, walang karagdagang benepisyo at gagamitin pa ngayon sa Maharlika Fund. Mali po yan. Labag sa batas yan. Unang-una, yung probisyon ng Universal Healthcare Law na hindi dapat gamitin yan kung hindi para lamang sa benepisyo at para pababain ang premiums. Pangalawa, meron kasi pong probisyon doon na kung hindi ako nagkakamali, 50% ng mga o 60% ng sin taxes dapat gamitin sa universal healthcare. At meron din yung provision na yung mga kita ng PAGCOR, kalahati, at saka kita ng PCSO dapat ibigay din sa universal healthcare. Ibig sabihin, talagang sinasubsidize natin ang universal healthcare para magkaroon ng mas maraming benepisyo o mas mababang contribution. Hindi po yan dapat gamitin sa sugal gaya ng Maharlika Fund. So labag po yan talaga sa batas. Bagamat alam ko na yung maitim nilang balak na lapain ng pondo ng PhilHealth, ngayon lang po lumabas na napakasama pala nung more noble cause na sinasabi nila. Ito pala ay sa Maharlika Fund. Ano hong basehan ko na ito pala ay gagamitin para sa Maharlika Fund? Ito po may provision ngayon ang 2024 General Appropriation Fund na nagsasabi na excess fund balances of government-owned and controlled corporations can become the funding source for unprogrammed appropriation. At yung unprogrammed appropriation na yun, lumalabas ay Maharlika Fund. Well, mali po yan kasi pagdating sa PhilHealth, wala po dapat silang excess funds. Sinasabi nila, ito daw ay pondo hindi na pakinabangan ng mga members. Well, pues, siguraduhin yung mapakinabangan ng mga members. Magbigay ko ng mas maraming benepisyo o di naman kaya wag na kayong magtaas ng mga kontribusyon o di naman kaya wag na kayong sumingil ng kontribusyon kung talagang sobra-sobra ang pera. So hindi po dapat ibalik yan sa National Treasury at more reason dahil yan po ay para sa kalusugan na ng mga maralita, hindi po dapat isugal yan sa Maharlika Fund. Kung napakagaling yung konsepto ng Maharlika Fund, bakit wala pang nangyayari dyan sa Maharlika Fund hanggang ngayon? Nung kailan lang, si First Lady Lampang nagpunta ni UAE para ibenta ang Maharlika Fund. Pero wala namang balita kung meron siyang naibalik na pera na idideposito ng UAE sa Maharlika Fund. Siyempre, bago pumasok kahit sino, miski gano'n pang kayaman, sisiguraduhin nila nakikita yung pondo nila. Sa simula't simula, walang nangyari sa Maharlika Fund matapos bigyan ng napakataas na prioridad ng Kongreso yan. Wala naman nahita. At ngayon, isusugal pa nila yung para sa kalusugan ng lahat. Mali po yan. At akin naman pangako po, ngayong malinaw na kung saan gagastusin yan, pupunta tayo sa hukuman para yan po ay mapigil. Dahil ang aking pangako at ang aking intensyon ng isinulong natin ng universal healthcare, dapat wala na pong Pilipino na mamatay dahil lamang po sa kahirapan. At hindi po natin tatanggapin na yung pondo na nakalaan para wag ikamatay ang kahirapan, isusugal pa sa Maharlika Fund na hindi naman natin alam kung sino talaga ang magbebenepisyo. Ano ibig sabihin ko dyan? Di ba?
yung panahon ni ERAP, ginamit nila yung pera ng GSIS at SSS para pataasin ang stock ng isang kumpanya na lumalabas, pinagkakitaan din ng mga namumuno sa gobyerno. So ganyan ba ang mangyayari ngayon dito sa Maharlika Fund na gagamitin din ang pondo ng mga mamamayan na nakalaan para sa kanilang medical benefits para mapayaman ang ilang tao lamang sa gobyerno? Hindi po tayo papayag. In the same way na naninindigan tayo na hindi tayo pasusupil kahit ano pang paninira ang gawin nila, lalo lang lalakas ang boses natin na dapat itigil na itong adiktadurang Marcos, hindi tayo papayag na yung kaisa-isang batas natin na inalay para sa mga mahihirap ay masalawla ng mga magnanakaw sa adiktadurang administrasyon na ito. Pangako ko po yan. At hindi po tayo magpapasupil kahit patayin pa nila ako. Hindi nila ako nakuhang sirain sa internet. Well, sige po. Aalay po natin ang buhay natin. Hindi tayo susuko. Magsasalita tayo dahil winawalang yan yung po ang programa ng gobyerno na talaga bang will spell the difference between life or death dun sa mga hihirap. Laban po tayo. Ano pong mga reactions nyo? Pasensya na kayo. Talagang pag universal healthcare, malapit po sa puso ko yan eh. Kasi inalay ko po yan sa nanay ko na talagang namatay na walang ni isang kusing dahil dun sa gastos niya sa kanyang dialysis. Dahil siya po ay nag-dialysis bago mamatay. Diabetic family po kasi kami. Kaya talaga naman pong hindi ko po tatanggapin na sasalawlain nila yung ating batas na inalay para sa mga mahihirap. Mayor na Magno, yes, Attorney Roque, correct ka dyan. Kasuhan mo lahat yan, Attorney. Opo, Mirna, pangako po. Okay? Maaga po tayo ngayon, kaya baka konti lang ang ating nakapanood sa atin, pero mapapanood naman po nila ito buong araw. Virginia Yajuchi, good evening po, Attorney Harry Roque. Talamak na talaga gobyerno ng Pinas. Takot na po kaming bumalik ng Pinas for good. Wag naman po. Nandiyan naman po si BP Sara. Beng Marie Silong Piano, ang laki ng utang ng Pilipinas, wala namang pandemic at 2 years pa lang si adiktador. O nga po, no? Nasasalaw lang ang mga institusyon. Samantha 86, hi, kailan pa to lumayas Bangag Administration? Dami ng hirap, wala silang pakialam. Tama, Samantha 86. Sandro Panes, Attorney Harry, nakakalungkot na may pondong healthcare pero ang malasakit ay walang pondo. Yun nga po, no? Pinamimigay nila. Samantalang pwede naman ibuhos po yan para sa mga pangangailangang medikal. Si Lucino Butanas, sa bulsa na nila ang Maharlika Funds, Attorney. Naku, mukhang ganyan nga po mangyayari, no, sa mga nakikita natin. Okay? Norris Sakaguchi, bakit po nakapasay ang Maharlika Fund? Kung labagwas, bawataas, bakit naaprubahan yan, Attorney? Talagang pinilit po nila yan. Talagang pinilit po nila yan. Hindi sila papayag na hindi po yan. Hindi po talaga yan papayag. Mami Yea, dito sa Italy, libre ang kapital, pati mga importanteng gamot, halos cents lang bayad. Ang mga ospital, ang lalaki at parang private, doon napunta ang taxes na binibayad, di kagaya sa Pinas. Alam mo, Mami Yaya, kaya ako po nalaman ng Universal Healthcare, nag-aral ako sa Inglaterra at nagbenepisyo ako dyan, miski foreign student ako. Libre yung gamot ko, libre yung mga blood test ko. Humanga po ako at sabi ko, darating ang panahon pag ako nagkaroon ng pagkakataon na maging mambabatas, isusulong ko yung Universal Healthcare. Ginaya ko lang po yung batas ng England. Yan po ang totoo. Wala naman po masama doon dahil pag sa batas po, pwedeng gayahin ang best practices. At ang best practice po talaga nakita ko, yung National Health Service ng England. Agnes Morales, sinisiguro na nilang makakulimbat, batid na nilang di sila oobra na sunod halalan watching from Athens. Ayan po. Lahat po ng mga taga-Europa, alam po nila ibig sabihin ng Universal Healthcare. Sa buong Europe po, sagot ng gobyerno ang kalusugan. Tumali Ronald, yung mga senators, ang mga congressmen, bulag-bulagan sa mga nangyayari. Ay, totoo po yan. Ay, naku talaga po. Raymond Benito Belen, spokes of topic, it's Tariera versus Balilo. Baka magurgur yung nagsasabi ng totoo. Ako po, si Balilo talaga. Alam niyo itong si Tariela, wala na yan sasabihin kundi hate China. Miski tumulong na yung mga Chino, ayaw pa niyang kilalanin. Ano ba naman yan? Walang utang na loob. Magte-thank you lang, gusto pa niyang awayin ng China. Mali po yan. Balilo tayo all the way. Rosarito Aksiano, spokes, ano po bang magagawa namin bilang PhilAm dito sa iba yung lugar? Paano po kami makakatulong para matapos ang adiktadura? Pagsabihan niyo po ang publiko sa Amerika. Kasi kaya lang po lutang o nagsusurvive ang gobyerno ni Marcos dahil sa suporta ni Biden.
So pagkalat nyo po na talaga diktadura yan at ang gusto lang ng Amerika magkaroon sila ng mga base militar dito sa Pilipinas. Hindi na bale kung namamatay na ang mga Pilipino sa kahirapan at sa korupsyon. Sheila Rubio, dito ko sa UK, libre lahat, pari yung prescription medicine may bayad unless senior citizen ka na. Well, yun nga po yan yung naging karanasan ko. Yan po yung model ko dahil 1 taon po ako nag-aral sa UK. Shock na shock ako nung pumunta ako ng unang pagkakataon dun sa community nurse ko. Binigay sa akin 3 buwan ng gamot. Nung nagpapawis ako kung magkano, abay parang 3 pounds lang ang binayaran ko, administrative fee. 3 buwan na gamot. Antakin niyo yun. Ay, naku talaga. Dapat ganyan po talaga sa Pilipinas. Efren Anino Guhilde, aprobado na ang 6.35 trillion 2025 budget ni Bangag Administration. Lumalaki ang binabudget, lalaki rin ang utang ng Pilipinas. Opo, kasi wala naman tayong pagkukunan, kundi pag-uutang. Hindi pa naman po aprobado yun. Yan ay proposed. Pero makikita niyo po, ang daming naaksaya. Alam niyo ba, balita ko ha, at ito naman, hindi ako magtataka dahil galing naman ako sa Kongreso, dami nagsabi sa akin. Kada merong biyahe si Speaker at nagpunta ang congressman, minimum 20 million worth of projects ang nakukuha. Kaya nung nagpunta sila sa Davao del Norte, parang 160 congressmen na nagpunta. Kasi nga, 20 million ata worth of projects kada punta. Yun lang gagawin mo, pupunta ka. Ay, paano pa tayo? Paano nang mangyayari sa ekonomiya natin yan? Kung ang budget natin ginagamit para hakutin ng mga congressman na sumama kay Speaker kapag siya umiikot. Para sa katotohanan, attorney, ano ba nangyari sa atin po? Isasalang tayo sa giyera, attorney, kahit nagrarally na tayo. Kapal nila, di aalis sa posisyon nila. Well, tignan po natin. Alam nyo naman, ang soberenya ay nasa kamay ng taong bayan. Bjorn Bisaya, naka-experience ko sa Dermac, libre dito sa Spain, libre din, consultation at hospitalization, health card lang dala mo. Basta may reseta ng doktor, may discount din dito sa Spain. O nga po, buong Europa, universal healthcare po yan. Dean Carl Chua, mga tourist-free ang hospitalization. If ma-accident, ang senior citizen ay free kahit walang insurance, basta turista ka sa UAE. Oo, kasi ang UAE, ganyan din po. Alam nyo, lahat ng merong tie sa Europe, ginaya yung universal healthcare. So marami namang bansa po dyan sa Middle East, yun nga po, ginaya nila yung best example ng Europe. At saka syempre, may pera din sila. Tayo may pera, ginagamit naman para sa Maharlika Fund. Tom, attorney, good evening. Are there loopholes in the UHC law? If yes, what can be done? It's maddening that they are playing around with this law that is part of your legacy. Wala pong loophole. Kailangan lang po ipatupad. Hayaan niyo po, aayusin ko na yung kaso, yung petisyon laban dyan. Lito Salvador, mga senador at mga congressman po ba kumikita din every time na umutang ang Pilipinas? Wala pong kibo sila sa mga tahimik. Kasi po, kumikita sila sa mga projects, yung mga infra projects. Meron po talaga yan tompats. Hindi nyo po yan makakaila. Tapos yung kanilang budget sa opisina na liquidation by certification. I certify that the funds were spent for a public purpose. Miski marami sa kanila pinagsusweldo sa mga katulong, I certify that it was spent for a public purpose. Diba? Barlet O'Hara, attorney, pwede di bang kasuhan si BBM ng violation ng Article 118 ng Revised Penal Code habang siya po ay presidente? Hindi, kasi meron siyang immunity from suit. Pero tingnan natin hanggang kailan ba siya magiging presidente. Jasmine Oresa Art, mga perang inilabas na lusaw na. Ingat po, attorney H. Roque. Opo, talaga lahat po kami nag-iingat. Dahil wika nga ni Maharlika, gurgor is for real. Okay. Renan Superlight, baka sabihin nila Tambangog at Liz Araneta na nalulugi. For sure, hinakot na nila ang kaba ng bayan sa Amerika at Dubai. Well, meron po siyang tagong yaman sa Amerika. Tagong nakaw na yaman sa Amerika na sa tingin ko ay dahilan kung bakit siya po ngayon ay maka-Amerikano. Marites Mindoro, Atty. Harry, nandito po ba sa July 7 Maisog, Hong Kong? Nandyan po ako. July 7, Hong Kong. Hindi po ako mawawala. Okay. Linda Abued Schlapsi. Hello, Atty. Roque, watching from Vienna, Austria. Na-miss namin ang presence mo ng launching ng Maisog Vienna. Sana ma-meet na namin next time. Pasensya na po kayo. Hindi ko po inaasahang mga pangyayari. Hindi ako nakarating. Although gusto ko talaga makarating doon sa Maisog Vienna at Maisog Paris. Sorry po. Okay. CRTB, good evening, Atty. Harry. Meron na namang yayaman dito sa PhilHealth. Ay, alam na po natin kung sino sila. Okay. Letty, thank you for not stopping, for speaking the truth. They try to silence you, but never sila mananalo. Support all the way, attorney. Salamat po, Letty. Clorilyn Iano, good evening, Attorney Harry Roque. Salute you, Attorney. Last Sunday ng Maisog Rally sa Davao. Kahanga-hanga po kayo at talagang maisog po. Lagi po kayong mag-ingat, Attorney. We support maisog. Salamat, Charlene. Lahat tayo dapat maisog sa mga
madilim na panahon ngayon. Email, DA, correct. Pinayayaman ang kanilang kaibigan na oligarchs, pinahirapan ang ordinaryong mga mamamayan. Ay, nako, maganda na mga komento nyo. Joe Ed TV, tama ka sir. Sinasabi mong intermediate missile, nasa news na. Sabi sa inyo talagang mitsa yan para magkaroon ng nuclear war dito sa Pilipinas. Sino ba namang nasa tamang pag-iisip na ilalagay sa mitsa ang kanyang bayan kung siya ay nasa tamang isipan? Well, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Nakakapagod po talaga ang ginagawa natin. Pero kung hindi po natin ilalabas ang katotohanan, hindi nyo malalaman at hindi kayo magkakaroon ng paninindigan. So pagod na po ako. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.